Malamang ay narinig mo na ang tungkol sa mga Rothschild, ang dinastya sa pagbabangko na nagpondo sa mga digmaan sa Europa at nagpabago sa politika ng kontinente. Ngunit kakaunti ang nakakaalala sa isang pamilya na gumawa rin ng pareho sa silangan. Tinawag silang mga Sassoon, mga ipinatapon na naging mga financier, mga mangangalakal na naging mga hari ng komersyo. Nagtayo sila ng kayamanan sa mga kalakal na hinahangad ng mundo, ngunit kinondena ng mga pamahalaan. Pinamunuan nila ang pandaigdigang ekonomiya bago pa ito magkaroon ng pangalan. Maligayang pagdating sa The Financial Historian, kung saan nagtagpo ang pera, kapangyarihan at kasaysayan, at kung saan walang kasing simple ng tila. Ang kwento ng Sassoon ay hindi nagsisimula sa London o New York, kundi sa Baghdad, sa dating Imperyong Ottoman noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Si David Sassoon ay ipinanganak noong 1792, ang anak ng ingat-yaman ng Viceroy ng Ottoman. Sa loob ng maraming henerasyon, ang pamilyang Sassoon ay naging matagumpay ng mga mangangalakal na Hudyo na kumokontrol sa mga ruta ng kalakalan na umaabot mula Basra hanggang Persia. Ngunit ang gayong kasaganaan ay palaging may kapalit. Sa pabago-bagong pampulitikang tanawin ng imperyo, ang kayamanan ay palaging nagdudulot ng hinala. Habang nagbabago ang kapangyarihan, bumagsak mga Sassoon mula sa biyaya. Mabilis na sumunod ang panunupil. Noong 1829, nilisan ni David ang Baghdad na walang dala kundi ang kanyang pamilya, pananampalataya at kaalaman sa negosyo. Dumating siya sa Bombay, isang mainit, mahalumigmig at masikip na kolonya ng Britanya. Hindi ito ang sentro ng imperyo, kundi ang ugat nito, ang ugnayan sa pagitan ng mga pabrika ng Britanya at mga pamilihan sa Asya. Para sa isang refugee, ang Bombay ay parehong pagpapatapon at oportunidad. Dumating si David Sassoon na walang edukasyon, titulo at lupain. Ngunit mayroon siyang napakahalagang bagay, karanasan. Naunawaan niya ang mga supply chain bago pa man umiral ang konsepto. Alam niya kung ano ang kailangan ng mga Briton, kung ano ang maaring gawin ng India at kung ano ang bibilhin ng China. At higit sa lahat, naunawaan niya na kung saan may kaguluhan, may tubo, basta't mayroon kang lakas ng loob na manatili kapag umalis ang iba. Nagsimula siya sa maliit, buton, sinulid, tela, anumang bagay na maaring dumaan sa daungan. Ngunit iba ang ginawa niya, bumuo siya ng tiwala sa kabila ng mga hangganan ng kultura. Umupa siya ng mga mangangalakal na Hudyo, Indian at Arabo na nagsasalita ng maraming wika at naunawaan na ang mga relasyon, hindi mga kontrata, ang nagtatayo ng mga imperyo. Sa isang lungsod na nahahati sa kasta, kredo at kolonyal na kayusan, lumikha si Sassoon ng isang bagay na matapang, isang network na walang hangganan. At pagkatapos ay dumating ang kalakal na nagpayaman sa kanya at naging kasumpa-sumpa, opyo. Matagal na may monopolyo ang British East India Company sa kalakalan na nagluluwas ng opyo na itinanim ng mga Indian sa China, kung saan laganap at lumalago ang adiksyon. Ipinagbawal ng gobyerno ng China ang droga, ngunit hindi kailanman namatay ang demand. Ang pagpupuslit ay naging lihim na ekonomiya noong ika-19 na siglo, at pumasok si Sassoon sa laro ng may katumpakan, hindi kaguluhan. Hindi niya direktang pinapatakbo ang mga lungga o mga bangkang nagpupuslit. Siya ang nagpondo, nagsiguro, at nagtustos sa kalakalan. Ang bangkero sa likod ng mga ngalakal, ang mga ngalakal sa likod ng imperyo. Ang kanyang kumpanya, ang David Sassoon & Co., ay naging pinansyal at logistikong gulugod ng kalakalang Anglo-Chino. Pagsapit ng 1840s, ang kanyang mga barko ay naglalayag na sa ilalim ng mga bandila ng Britanya. Ang kanyang mga bodega ay puno ng mga kalakal na patungo sa silangan. Para sa kanyang mga kritiko, siya ay nakikinabang mula sa paghihirap ng iba. Para sa kanyang mga tagapagtanggol, ginagawa lamang niya ang ginagawa ng bawat imperyo. Ginagawang kaayusan ng bisyo, ginagawang daloy ng pera ang kaguluhan. Ngunit anuman ang moral na pananaw, malinaw ang resulta. Si David Sassoon ay naging isa sa pinakamayamang tao sa Asya. Pagsapit ng dekada 1850, pinundohan niya ang mga pabrika, daungan at mga gilingan ng tela sa Bombay na nag-empleyo ng libu-libong manggagawa. Nagtayo siya ng mga simbahan, ospital at paaralan na marami sa mga ito ay umiiral pa rin hanggang ngayon. Muling ipinuhunan niya ang kanyang kayamanan hindi lamang sa komersyo, kundi pati na rin sa infrastruktura. Hindi lamang niya nilipat ang mga kalakal, nagtayo siya ng mga kalsada para sa mga ito. Iyan ang tahimik na henyo ng modelo ni Sassoon. Ang kita ay hindi ang huling layunin. Ito ay isang kasangkapan para sa pagpapanatili. Ang bawat dolyar na kinita mula sa opyo o bulak ay ginawang isang bagay na nasasalat.
ari-arian, daungan o industriya, at gumana ang estratehiya. Nang putulin ng digmaang sibil ng Amerika ang supply ng bulak ng Britanya noong dekada 1860, ang bulak ng India ay naging pinakamahalaga at kinontrol ito ng pamilyang Sassoon. Habang binabaha ng pilak ng mga Tsino ang merkado, sila ang humawak sa mga transaksyon. Ang bawat pandaigdigang kaguluhan ay naging kanilang lokal na pagkakataon. Ngunit ang tagumpay ay nagdulot ng kompetisyon at ang mga imperyo ay hindi kailanman madaling pinaghatian. Ang British East India Company ay naghihinala sa kanila. Ang gobyerno ng Tsina ay napupot sa kanila. Ang mga karibal na pamilya ng mga ngalakal ay naghangad na pahinain sila. Gayunpaman, ang network ni David Sassoon ay nanatili dahil ito ay itinayo sa mga pundasyon ng pamilya. Ipinadala niya ang kanyang mga anak na lalaki sa buong imperyo, sa Baghdad, Hong Kong, Shanghai at London. Bawat isa ay nagtatag ng isang bagong sangay ng imperyo.